Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Oy, grabe itong araw na ito ha. Punong-puno ng drama. Diyan po sa Senado sa investigasyon po patungkol dito sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi lang po yan sagutan sa pagitan ng mga senador at ng mga resource persons o kontraktor, kundi palitan din po ng linyahan o mga linya o mapapait, maaanghang na salita mula sa mga senador. Isa dyan, si Marcoleta. Bias ka sir ha. O yan, nakatikim tuloy kay Senator Raffy Tulfo. Hindi pwede yan. Sabi nga sa comment section, sabi ng isang netizen sa comment section, kay Raffy Tulfo, kahit sino ka, babarahin ka. Kapag mali ka. Kapag may katwiran, sige, push mo yan. Diba? Anong ginawa ni Senator Raffy Tulfo dyan? Prinangka niya si Marcoleta kasi unfair yan, Mr. Chair. Si Marcoleta po, siya ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan po yung pinakamabigat na komite dyan sa Senado at nag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang flood control projects. Pakinggan muna natin, ka-coffee. Ano yung kinagalit dito ni Senator Raffy Tulfo? At kayo na humusga kung sino ang tama, si Tulfo o si Marcoleta. Ang problema, si Marcoleta hindi makasagot ng maayos kasi alam niyang mali siya pakinggan natin. And yet, mga kasama Wait lang ha. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have a pending motion. I second the motion. Ewan ko sa'yo, Bato. O may extra pa si Bato. Second the motion. Ano ba yung motion? Hindi ka natin hindi pinag-uusapan doon yung motion. Ay second the motion talaga to si Bato. May eksena lang. Anyway, sige, balik tayo dito sa issue. May punto si Senator Raffy Tulfo. Bukod sa ginagawa ko talaga itong mga content patungkol kay Senator Raffy Tulfo, may punto siya dyan kahit saan mo tingnan yan. Si Marcoleta nagiging unfair. Tama ba naman yan? O sige, ibibigyan mo si Tulfo 2 minuto. Samantalang si Jingo Estrada, bibigyan mo 5 minuto to the point na umaabot nga ng 6 minutes. Kanina, nakikinig ako sa hearing, sinabihan niya, erap, 6 minutes na, etc. Di ba? Tapos si Tulfo, bibigyan mo ng 2 minutes. Naku, bibirahin ka talaga niyan. Ayan, nakatikim. Ano yung sagot ni Marcoleta? Marami daw gusto magtanong, kaya binigay niya 5 minutes. Okay lang yan. Naiintindihan natin yan, na maraming gusto magtanong, pero pare-parehas mga senador yan. Magiging unfair yan sa isang senador kung ang isa bibigyan mo ng 5 minutes, yung isa ibibigyan mo ng 2 minutes. Diba? Unfair yan. Sino yung bibigyan mo ng mahabang oras kapag sa tingin mo kaalyado? Kapag sa tingin mo kalaban, bibigyan mo lang ng 2 minutes yan. Kumbaga hindi mo na siya bibigyan ng eksena. Unfair yan. Hindi uubra yan kay Senator Raffy Tulfo. Now, sige. Namumuro to si Marcoleta. Si Lacson, si Kiko Pangilinan, si Tito Soto, binira niya yan sa isang TV program. Nasa vlog natin yan, nakaraan, di ba? Ang request kasi, i-move yung hearing na yan sa flood control, di ba? Kasi may iba pang mga hearing. At naiintindihan natin si Marcoleta dito na may plenary. At kailangan ma-vacate yung hall na yan kung saan sila nagsasagawa ng hearing, mabakante po yan dahil may upcoming event sila. Tama ba yun? Investigasyon yan, tapos lilimitahan mo yung oras, di ba?
A matter of rescheduling or a proper scheduling lang yan. Kung sa tingin niyo, alam niyo yan eh, flood control yan eh. Sa tingin niyo, sasapat yung 4 na oras dyan, napakarami yung kontraktor na inimbita. Di ba? Ang masakla pa yung ibang mga questions eh, walang substance. Or may substance, pang-intriga lang. Hindi mo talaga makakalkal yung pinaka-gist kung bakit kayo nagsasagawa ng investigasyon na yan. Nagigets yung punto ko, ka-coffee. Di ba sa mga sasakyan, hindi ba natin sinasabi na hindi magtanong about doon sa mga sasakyan? Malinaw na na-establish na yan eh. Di ba? Na napakaraming sasakyan ng mga diskaya. Bakit kailangan pa ulit-ulitin ni Jinggoy Estrada? No offense kay Jinggoy Estrada ha, ipaisa-isa pa sa kanya. Ano yung mga brand na yan at magkano? Sayang yung oras dun eh. Di ba? Sayang yung oras yun, ipapaisa. O Rolls Royce, magkano yung Rolls Royce? O magkano yung Mercedes? O magkano yung Range Rover, etc. Pwede nyo mo naman hingin yan eh. At nasabi na ni Diskaya yan eh. Alam niyo yan, pasensya na kayo ha, pero ang pinupunto ko dyan, doon tayo sa mga importanteng bagay. Paano nagaganap yung korupsyon? Di ba? Sana yung questioning patungkol doon. Ano yung link? Ano yung butas sa proseso ng DPWH sa engagement nila sa mga kontraktor? Bakit nakakalusot yung mga projects na yan? Bakit pare-parehas yung mga presyo ng mga flood control projects? Doon sana mag-focus. Huwag doon sa masyadong mababaw. Hindi naman natin sinasabing nonsense yung question patungkol doon sa mga sasakyan. Pero given na yan eh. To the point na ipapaisa-isa mo doon sa resource person kung ano yung mga sasakyan na yan. Para sa, hindi ko na mag-gets ka-coffee. Pero hindi ko sinasabing mali yung question na yan. Ang pinupunto ko, total sabi nyo, limited lang yung oras ninyo. Doon kayo sa mga importanteng tanong. Di ba? Kasi precious yung time ninyo. Number 2, bakit kayo mag-i-schedule na nangalan yung oras ninyo? Di ba? Hindi mag-schedule kayo nang hindi alanganin yung oras ninyo. Kung wala kayong pasok ng Webes at Biyernes, dyan nyo gawin yung investigasyon. Kung importante talaga sa inyo itong investigasyon na yan. Kasi hindi nyo talaga matatapos yan. No? Anong oras sila nagsimula? Alas 10? Alas 9? Sige, let's assume alas 10, 10, 11, 12, 1, 2. Sabi daw, kailangan ma-vacate yung plenary ng 2:15. 4 hours. What do you expect? Ilan kayong senador na magtatanong? Ilan yung resource person na tatanungin ninyo? Ano pang makukuha nyo dyan? Hindi siya nagmamarunong sa Senado ha, pero ayusin nyo yung schedule. Ganun lang yun eh. Kung 4 na oras lang, hindi maging patas. O baka pwede hatiin yan. O sige, wag natin imbitahan itong 15 kontraktor muna kasi impossible na matatanong natin lahat yan. Unahin natin itong 8. Unahin natin itong 7. And then, next hearing natin, imbitahan naman natin yung iba. And then, piliin yung mga tanong. Yung maayos-ayos yung mga tanong. Grandstanding kasi ang nangyayari sa iba eh. At unfair pa. O bias pa. Diba? O, sapol kayo kay Tulfo. Kay Senator Raffy Tulfo. O si Lacson, sabi ni Lacson, i-reschedule natin yan. Kasi may hearing din kanina. Yung sa finance. Sabi ni Marcoleta, nanghihimasok. Ayaw niyang pakikialaman siya dyan. Kasi siya ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. O may nag-request na gusto i-reschedule yan o. Ang term niya nang hihimasok. Medyo nasobrahan daw si Marcoleta dito. Kasi meron siyang radio program na akala niya matibay na matibay siya, no? At kinausap pa siya ng presidente at binigyan siya ng ebidensya. Parang gano'n ang dating yan eh. So hindi kayo pwede bang himasok? O yan, nakarma. O nasa pool ka kay Tulfo ngayon. O sige, pakinggan natin ito. Ito yung sinasabi ko sa inyong interview. Seryoso pati ang Pangulo. Seryoso. Seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, isa nga bigay sa akin ng ng USB. O para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Oh, mabigat pala ito. Oo. Oh, seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, Apo, iba kasi. hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Oo, baka sabihin nila, hindi naman sasabi ng totoo siguro, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Oh.
Parang ano talaga si Marcoleta no? Top-notch senator no? Parang siya mismo talaga yung nilapitan ng presidente at binigyan daw siya ng USB para makatulong sa kanya. Siguro, lumaki yung ulo. Ayan, nilapitan ng presidente. Ito naman itong mga DDS, ako yung mga anchor parang tuwan-tuwa kayo sa presidente kayo na nagtiwala kay Marcoleta. Samantalang noon iba yung tono nyo Nako, napaghahalataan O nasobrahan daw. Sabi ng mga netizen medyo napayabang itong si Marcoleta. Ayaw niyang panghihimasukan siya. Ako yung chairperson dito. Parang ganun ang datingan Huwag kayong mangialam. Alam ko yung ginagawa ko. Huwag kayong mag-suggest. O kung magsasuggest kayo, i-reschedule natin, iti-term niya yan as nanghihimasok. Hindi pwede kinalakson yan. Ba't ikan sila lakson dyan? At alam nila yan kung pinapaikot mo siya o hindi. Saan po siya kay Lacson? Natapik natin ito kanina Sabi ni Lacson, walang nanghihimasok dito. Gusto naming lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Sabi pa ni Lacson, hindi ko siya atrasan. I don't want a fight, but I won't back down from one. Sabi ni Lacson kay Marcoleta. Parang nasolo kasi ni Marcoleta yan. Ibuti sana kung fair siya. Kay Tulfo lang, hindi na siya ububra dyan Sinabihan siyang unfair. Bias siya dyan Bakit bibigyan mo na mahabang oras yung isang senador at ako bibigyan mo lang ng 2 minutes? Diba? Bias yan. Kapag ang tanong, madidi ng mga Duterte, ikakat mo. Naku po, oy, huling-huli kayo dyan. Anyway, ang sinasabi naman ng presidente, nasa finalization stage na po itong pagbuo ng komisyon na mag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi lang yan at iba pa pong mga programa at proyekto ng DPWH. Ongoing na po at fina-finalize na lang po yan, inaayos na po yan. At ang mga balibalita si General Astig Torre po ang tatayo bilang hepe nitong komisyon na yan. Pero hintayin muna natin ka-coffee yung announcement po ng presidente dyan. Anong say nyo dyan sa investigasyon dyan? Marami-raming drama na nangyari dyan sa Senado. Sige, share nyo yung thoughts ninyo, opinion, reaction, takeaways ninyo. Lagay nyo dyan sa comment section. Maganda rin kasi sa comment section, natututo din tayo Ako, nagbabasa rin ako ng inyong mga komento kasi ang gaganda rin ng mga arguments, no? Sige po, yung insights ninyo, ilagay dyan sa comment section para nababasa po yan ng iba rin natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow. Marami-rami na tayo sa Facebook. 110,000 Dumarami na po tayo sa Facebook 110,000 na. Sa YouTube 460,000 at sa TikTok 80,000 data tayo sa TikTok. Yan, baka di pa po kayo naka-follow or like, subscribe. Yan, mabilis lang po yan. Libre po yan. Like, follow, subscribe. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.